Kabanata 781, Pagpatay ng dalawang tao. Sa madaling salita, ang ilang mga tao ay narito para sa formula ng tableta. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at nagtanong. Tama, kaya dapat mag-ingat ka. Nakangiting tumango si Zuyuzi. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Chinyu. Sa kanyang opinyon, dapat ay mayroon si Chinyu ng formula ng tableta. Siya nga pala, Auntie Zo, alam mo ba kung sino ang may formula ng tableta sa mga taong ito? Gusto kong malaman kung sino ang mga kakompetensya ko, pagsisinungaling ni Chinyu. Ngumiti si Zuyuzi at sinabing, bagaman maraming tao ngayon, 2 tao lang ang kailangan mong bigyang pansin. Ang isa ay tinatawag na Haozin, at ang isa ay tinatawag na Wensheng, sabi ni Zuyuzi. Tahimik na kabisado ni Chinyu ang 2 pangalang ito at tumango. Okay, Auntie Zu? Nakuha ko na. Sige, bilasan mo. May 3 araw ka lang, sabi ni Zuyuzi. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Zuyuzi at umalis. Pagkaalis niya, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Nang agaw ng gamit. Ako ang pinakamagaling dito. Gabi na. Natahimik ang buong looban. At sa ilalim ng katahimikang ito, may nagbabadyang panganib. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang napuno ng layunin ng pagpatay at naghahanda na agawin ang formula para sa concentric na tableta? Tumayo si Chinyu at naglakad palabas ng bahay. Pinigilan niya ang kanyang panloob na chi at nagmamadaling pumunta sa tirahan ni Haozin. Sa maghapon, nagtanong na si Chinyu tungkol sa tirahan ni Haozin, kaya hindi mahirap hanapin si Haozin. Dumating siya hanggang sa tirahan ni Haozin. Nang malapit na siya, naramdaman ni Chinyu ang ilang panloob na chi na pumapalibot sa kanya. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at hindi maiwasang mapangiti. Mukhang may nakagawa na. Tumingin si Chinyu sa pinto at nakakita ng ilang bakas ng paa. Obviously, may nakagawa na ng move. Hindi siya nagmamadaling kumilos. Sa halip, tahimik siyang naghintay sa malapit. Makalipas ang ilang minuto, madaling binuksan ng isang tao ang pinto ni Haozin. Pagkatapos, 2 martial marquis ang pumasok. Si Haozin, na matutulog na sana, ay biglang nagulat. Nagmamadali siyang bumangon at may kaunting takot na sinabi, ano ang ginagawa mo? Hindi masyadong malakas si Haozin. Siya ay nasa tuktok lamang ng kaharian ng Grandmaster. Pagharap sa 2 martial marquises, wala siyang paraan para lumaban. Anong ginagawa natin? Ibigay ang iyong concentrate pill formula. Malamig na sabi ng isa sa mga martial marquis. Kung hindi, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Mapatla ang mukha ni Haozin. Takot niyang sinabi, wala akong concentrate pill formula. Huwag kang kumilos ng walang ingat. Hindi. Bullshit. Alam ng labas ng mundo na mayroon kang formula para sa concentric na tableta. Sigaw ng isa sa mga martial marquis. Ang isa pang martial marquis ay humakbang pasulong at hinawakan ang leeg ni Haozin. Ang malaking puwersa ay agad na naging dahilan upang hindi makahinga si Haozin. Bumulusok ang mga asul na ugat sa kanyang noo habang sinasabing may masakit na ekspresyon, wala talaga akong formula para sa concentric na tableta. Gusto mo pa bang makipagtalo? Ayos. Kung hindi mo ibibigay ang formula para sa concentric na tableta ngayon, maaari kang mapunta sa impyerno. Mahigpit na sigaw ni Wu Hao habang ang lakas sa kanyang mga kamay ay biglang lumakas. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, namumula ang mga asul na ugat sa mukha ni Haozin, at ang kanyang buong mukha ay namula at namamaga. Gusto mong pumatay ng tao dahil lang sa hindi mo maagaw ang isang bagay. Sa sandaling ito, isang boses ang pumasok sa kanilang mga tainga. Lumingon sila at nakitang si Chinyu iyon. Pinalaki niya ang 2 martial marquis sa kanyang harapan at sinabing, ibaba mo siya. Malamig na sinabi ng isa sa mga martial marquises, sino ka? Pinabalaan kita, mas mabuting isipin mo ang sarili mong negosyo. Ngumisi si Chinyu. Sinabi ko sa iyo na ibaba mo siya. Sa tingin ko nililigawan mo si kamatayan. Galit na sumigaw ang isa sa mga martial marquis at pagkatapos ay sumugod kay Chinyu. Ang kanyang mga kuko ay walang katulad na matalas, at tumungo sa ulo ni Chinyu.
Malamig na tiningnan ni Chinyu ang martial marquee na ito, at pagkatapos ay sumuntok. Boom! Tasuntok lang nito, nabasag na agad ang palad ng martial marquee na iyon. Bago pa siya makapagsalita, ang gininto ang palad ni Chinyu ay humampes na. Pitik! Ang sampal na ito ay dumurog sa ulo ng martial marquee na iyon. Yumuko si Chinyu at inilabas ang gininto ang tableta mula sa kanyang tiyan, pagkatapos ay inihagis ang kanyang katawan sa gilid. Agad na namutla ang mukha ng ibang martial marquee. Pinitawan niya si Haozin at malamig na sinabi, "Bro, dapat nandito ka rin para sa concentric pill, di ba? Bakit hindi natin pagtulungan at pilitin itong batang ito na iabot ang concentric pill?" Paano naman? Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at bamulong, ito ay isang magandang pagpipilian. Hindi. Nagpanik si Haozin at tumingin kay Chinyu na may takot na ekspresyon. Cut the crap! Tinampal ng martial marquee ang mukha ni Haozin. Pagkatapos, tumingin siya kay Chinyu at nakangiting sinabi, "Bro, marami akong paraan para pahirapan ang mga tao. Ginagarantiya ko na maaari kong ibigay sa kanya ang recipe para sa concentric na tableta." Tumingin si Chinyu kay martial marquee sa kanyang harapan at nakangiting sinabi, "Maganda ang iyong mungkahi, ngunit ayaw kong makipagtulungan sa iyo." Anong ibig mong sabihin? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni martial marquee. Malamig na sinabi ni Chinyu, "Ibig kong sabihin na patayin ka. How dare you? Alam mo ba kung anong klase akong tao?" Sigaw ni martial marquee. "Miyembro ako ng Purple Flame Sect. Kung papatayin mo ako, ginagarantiya ko na hindi ka makakaalis sa kaharian ng Sheng." Gumisi si Chinyu. "Purple Flame Sect. Ayaw ko sa mga taong higit na nananakot sa akin." Pagkatapos sabihin iyon, binigyan siya ni Chinyu ng isang sampal, na binasag ang kanyang ulo. Sa isang kisap mata, napatay niya ang dalawang martial marquies. Dahil sa ganitong uri ng lakas, natulala si Haozin. Bahagya siyang nanginig habang sinasabi, "Salamat. Salamat." Hindi siya pinansin ni Chinyu. Itinago niya ang dalawang gininto ang tabletas at pagkatapos ay sa banayad na pagkaway ng kanyang kamay, isinara ang pinto. Naglakad si Chinyu papunta kay Haozin at naupo. Nakangiti niyang sabi, "How about giving me the formula for the concentric pill?" Siyempre, maaari mong pangalanan ang mga kondisyon. Nagbago ang ekspresyon ni Haozin. Sabi niya sabay ngiti ng mapait, "Sir, wala po talaga akong formula para sa concentric pill." Ayaw mo. Nagtaas ng kilay si Chinyu. Pero kumakalat sa labas na mayroon kang formula, not to mention, sa lakas mo, kung wala kang formula para sa concentric pill, bakit mo ito isasapanganib? Saglit na natahimik si Haozin, pagkatapos ay bumaantong hininga at sinabing, "Para sabihin sa iyo ang totoo, mayroon lang akong kapalit, na ginagamit din para mag-alis ng lason. Ang gusto ko ay subukan ang swerte ko. Kung ang aking tableta ay magagamit lamang ni Old Master Zo, kung gayon ang paglalakbay na ito ay hindi magiging walang kabuluhan. Pero hindi ko akalain na haantong ito sa isang nakamamatay na sakuna." Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Wala ka ba talagang formula para sa concentric pill?" Masiglang tumango si Haozin at sinabing, "Ayoko talaga. Pero, parang meron si Wensheng." "Paano mo nalaman?" Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabi. Nauuto si Haozin at sinabing, "Narinig ko rin ito mula sa iba." Sa puntong ito, biglang binago ni Haozin ang paksa at sinabing, "Iniligtas mo ang buhay ko, kaya may utang akong pabor sa iyo. Bagamat wala akong formula para sa concentric pill, maaari kong ibigay sa iyo ang aking substitute pill formula." Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at gulat na sinabi, "Talaga? Talagang?" Tumango si Haozin at sinabi. Kabanata 782, kaya ganyan. Ako, Haozin, ay hindi kailanman nagkautang sa sino man ng pabor. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, ibibigay ko sa iyo ang formula ng tableta ngayon din. Nagmamadaling tumayo si Haozin at sinabi. Hindi tumanggi si Chinyu. Umupo siya sa gilid at tahimik na naghintay. Makalipas ang mga 3 oras, dumating si Haozin na may dalang formula ng tableta. Ito ang kapalit ko.
Ito ay tinatawag na detoxification pill. Kaya nitong tanggalin ang halos lahat ng lason. May kumpiyansa na sabi ni Haozin. Pero hindi ako sigurado kung matatanggal ang lason sa katawan ni Old Master Zhou. Ininom ni Chinyu ang formula ng tableta, tumayo at sinabing, maraming salamat. Nga pala, sa lakas mo, napakadali mong mapatay ang sarili mo. Bakit hindi mo ako sundan sa pwesto ko? Iminungkahi ni Chinyu. Umiling si Haozin at sinabing, hindi, mas gusto kong mamuhay ng mag-isa. Salamat sa iyong pag-aalala. Hindi iginiit ni Chinyu. Tumango siya at umalis. Pagkatapos, sumugod si Chinyu sa tirahan ni Wensheng. Gayunpaman, nang dumating si Chinyu sa tirahan ni Wensheng, hindi maiwasang magbago ang kanyang ekspresyon. May nakita siyang bangkay na nakahandusay sa lupa. Nabasag ang kanyang dibdib, at mukhang kalunos-lunos. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Maaaring siya si Wensheng. Pamulong si Chinyu sa mahinang boses. Bago makapag-isip si Chinyu, may ilang tao na ang pumasok mula sa labas ng pinto. How dare you? Talagang naglakas loob kang pumatay sa kalagitnaan ng gabi. Lumingon si Chinyu at nakitang pinamumunuan ni Zhu Yuji ang dalawang martial marquis at malamig na nakatingin kay Chinyu. Sumimangot si Chinyu at sinabing, hindi ko siya pinatay. Kung hindi mo siya pinatay, bakit ka nandito? Sigaw ni Zhu Yuji. Naramdaman ni Chinyu na masama ang sitwasyon. Ay hindi. Si Wensheng ay pinatay ng isang nauna sa kanya. Higit sa lahat, naging scapegoat siya. Pinatay mo talaga si Wensheng. How vicious. Malamig na sabi ni Zhu Yuji. Sabi ni Chinyu na may malamig na tingin, sasabihin ko ulit. Hindi ko siya pinatay. Cut the crap. Ibaba mo siya. Sigaw ni Zhu Yuji. Pagkatapos noon, ang dalawang martial marquis ay humakbang patungo sa Chinyu. Malamig ang ekspresyon ni Chinyu, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay mabilis na tumataas. Anong nangyayari? Sa sandaling ito, pumasok si Zhu Yuji. Tinulyapan siya ni Zhu Yuji at sinabing, pinatay ng taong ito si Wensheng. Marahil ay nabigo siyang makuha ang race eta, kaya pinatay niya ito upang patahimikin siya. Chinyu. Agad na kumunat ang noo ni Zhu Yuji. Yumuko si Chinyu at sinabi, Tita Zhou, hindi ko siya pinatay. Naglakas loob ka pa ring maging matigas ang ulo. Kung hindi mo siya pinatay, bakit ka nandito? Galit na sabi ni Zhu Yuji. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at magpapaliwanag na sana, ngunit umiling si Zhu Yuji at sinabing, si Chinyu ay ipinakilala ng aking kaibigan. Hindi siya magsisinungaling. Hindi magsisinungaling. Yuji, huwag kang magpalinlang, malamig na sabi ni Zhu Yuji. Sinabi ni Zhu Yuji sa mahinang boses, kapatid, patay na si Wensheng. Kung mahuli mong muli si Chinyu, sino ang magliligtas sa ating ama? Bahagyang kumunat ang noo ni Zhu Yuji, na parang naisip niya na may katuturan ang sinabi ni Zhu Yuji. Chinyu, bilasan mo at ideklara ang iyong posisyon. Pagmamadali ni Zhu Yuji. Tumingin si Chinyu kay Zhu Yuji at sinabi sa malalim na boses, Mr. Zhou, tiyak na mapapadalisay ko ang tableta at mapapagaling si Old Master Zhou. At saka, hindi ko pinatay ang tao. Walang pakialam si Zhu Yuji sa buhay o kamatayan ni Wensheng. Hanggat ang isang tao ay maaaring pinuhin ang tableta, wala siyang pakialam kung isa o dalawang tao ang namatay. Okay, paniniwalaan kita pansamantala, malamig na sabi ni Zhu Yuji. Ngunit binabalaan kita, kung hindi ko makita ang tableta pagkatapos ng 3 araw, hindi kita pababayaan. Pagkasabi nito, tumalikod si Zhu Yuji at umalis. Pagkaalis niya, nagmamadaling nagtanong si Zhu Yuji, Chinyu, ano ba talaga ang nangyari? Sumimangot si Chinyu at sinabing, gusto kong pag-usapan ang formula ng pill ng concentric pill sa kanya, ngunit pagdating ko, patay na siya. Tanong ni Zhu Yuji sa malalim na boses, bakit ka dumating sa kalagitnaan ng gabi? Hindi natarante si Chinyu. Ipinaliwanag niya, hinanap ko muna si Haozin at nakipag-usap sa kanya sa kalagitnaan ng gabi, kaya late akong dumating. Hindi na nagtanong pa si Zhu Yuji. Tumango siya at sinabing, basta kaya mong pinuhin ang concentric pill, hindi na mahalaga. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, Tita Zhou, naiintindihan ko.
Sa puntong ito, biglang may naisip si Chinyu. Tita Zhou, kilala mo ba ang Purple Flame Sect? Tanong ni Chinyu. Purple Flame Sect. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhu Yuzi. Bakit ka nagtanong tungkol sa Purple Flame Sect? Casual na sinabi ni Chinyu, wala lang. Narinig ko lang na may nagbanggit noon kaya nagtanong na lang ako. Sinabi ni Zhu Yuzi sa malalim na boses, ang Purple Flame Sect ay isang lokal na puwersa. Napakalakas nito. Mayroon itong higit sa 20 martial marquises, at walang kulang sa pinakamataas na martial marquises sa kanila. Sa ganoong lakas, kahit ang pamilya Zhou ay ayaw silang masaktan. Nang marinig ni Chinyu ang mga salitang ito, naramdaman kaagad ni Chinyu na masama ang sitwasyon. Hindi naman sa takot siya sa Purple Flame Sect. Ito ay higit sa lahat dahil natatakot siya na pagkatapos niyang umalis, isisi ito ng Purple Flame Sect sa pamilya Zhou. Kung makukuha ko ang kapangyarihan ng isang martial saint, maaari pa akong pumunta sa Purple Flame Sect. Napaisip si Chinyu sa sarili. Ito rin ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang kapangyarihan ng isang martial saint. Pagkatapos magpaalam kay Zhu Yuzi, muling naglakad si Chinyu sa silid. Umuwi lamang siya sa kanyang tirahan sa kalagitnaan ng gabi. Pagkabalik niya, kinuha ni Chinyu ang 2 golden core. Ang golden cores ay naglalabas ng madilim na liwanag sa dilim. Ang mga alon ng siksik na espiritual na enerhiya ay kumalat. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing, ang golden core na ito ay talagang isang magandang bagay. Buti sana kung makakakuha pa ako ng ilan. Sa pag-iisip nito, biglang nagkaroon ng ideya si Chinyu. Taglit siyang nag-isip at tuluyang ngumisi. Nakapagdesisyon na. Pagkatapos, kinuha ni Chinyu ang formula ng tableta na ibinigay ni Hao Xin at maingat na pinag-aralan ito. Ang mga halamang gamot na naitala sa formula ng tableta na ito ay pangkaraniwan, at ang paraan ng pagpino ay hindi masyadong mahirap. Maaari ba talagang alisin ng bagay na ito ang lason? Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Taglit siyang nag-isip bago itabi ang formula ng tableta. Kasunod nito, bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at hinanap sa kanyang minanang alaala ang formula ng tableta para sa Dispel Poison Pill. Meron talaga. Napakabilis, natagpuan ni Chinyu ang formula ng tableta ng Dispel Poison Pill sa kanyang minanang alaala. Pagkalipas ng ilang minuto, bahagyang sumimangot si Chinyu. Ang pill formula sa kanyang minanang alaala ay tila iba sa pill formula na ibinigay sa kanya ni Hao Xin. Ang pangkalahatang mga halamang gamot ay karaniwang pareho, ngunit may ilang mga halamang gamot na ganap na naiiba. Hindi lamang ang mga halamang gamot ay naiiba, ngunit ang kanilang mga epekto ay ganap na kabaligtaran. Tinitigan ni Chinyu ang formula ng tableta sa kanyang kamay at agad na sumimangot. Pagkalipas ng ilang minuto, lumuwag ang mga kilay ni Chinyu. Ngumisi siya. Kaya ganyan. Naiintindihan ko na ngayon. Kabanata 783, 18 gintong puntos. Niligpit niya ang formula ng pill at bahagyang pumikit na para bang may hinahanap. Kinabukasan. Nagbukas ang medicine storehouse sa oras. Maraming mga alchemist ang pumunta sa medicine storehouse upang kolektahin ang mga halamang gamot, at si Chinyu ay hindi exception. Pagdating niya sa medicine storehouse, nakilala ni Chinyu si Hao Xin. Magiliw siyang binati ni Hao Xin, Mr. Chin, nandito ka rin ba para mangolekta ng mga halamang gamot? Napangiti si Chinyu at sinabing, oo, paano ito? May nangyari ba kagabi? Napakamot ng ulo si Hao Xin at sinabing, wala akong formula para sa concentric pill sa aking mga kamay. Ano kayang nangyari? Oo. Bahagyang tumango si Chinyu. Sa oras na ito, biglang nagtanong si Hao Xin, Mr. Chin, narinig ko na pinatay mo si Wensheng kagabi. Paano ito? Nakuha mo ba ang formula para sa concentric pill? Ang boses na ito ay hindi malakas, ngunit maaaring umabot sa pandinig ng lahat. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, hindi mabilang na mga tao ang agad na lumingon kay Chinyu. Ang kanilang mga mata ay puno ng matinding pagpatay at kasakiman. Nagmamadaling tinakla ni Hao Xin ang kanyang bibig at sinabi sa mahinang boses, may nasabi ba akong mali? Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, wala iyon.
Tumango si Haozin at sinabing, kung gayon, Mr. Chin, papasok muna ako. Napaungol si Chinyu, ngunit hindi siya nagmamadaling sundan siya. Nakatayo siya sa pintuan at hindi maiwasang mapatingin sa mga tao. Bumaba din ang tingin ng lahat kay Chinyu. Nanliit ang mga mata ni Chinyu, at ang isang bakas ng malamig na ngiti ay hindi maiwasang lumitaw sa kanyang mukha. Sa mga taong ito, mayroon lamang 7 Martial Marquis, at ang iba ay pawang mga Inner Strength Grandmaster at Inner Strength Past Masters. Maliban sa Martial Marquises, walang nang-ahas na puntiryahin si Chinyu. Bahagyang sumengot si Chinyu, at pagkatapos ay humakbang papasok sa bodega ng mga halamang gamot. Habang nangongolekta ng mga halamang gamot, inilibot ni Chinyu ang kanyang tingin sa mga tao. Gusto niyang makita kung anong mga halamang gamot ang kinokolekta ng mga taong ito. Hindi nagtagal, napagtanto ni Chinyu na may mali. Ang mga halamang gamot na kinokolekta ng mga taong ito ay tila pareho. Hindi lamang ang mga halamang gamot ay pareho, ngunit kahit na ang dami ay halos pareho. Ito talaga ang nahulaan ko, naisip ni Chinyu sa sarili. Siya ay ganap na nakumpirma ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos matanggap ang mga halamang gamot, tumalikod si Chinyu at umalis sa bodega ng mga halamang gamot. Noong araw na iyon, hindi nagmamadali si Chinyu na pinuhin ang isang tableta. Sa halip, naka-crossleg siya sa kama at pumikit para magpahinga. Hindi ka naman nagmamadali, sabi ng lalaking may bigot habang nakayuko. Pinuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, mayroon ka bang anumang ideya? Maaari mo ba akong tulungang maghanap ng isang tao? Natigilan ang lalaking may bigot. Kumunat ang noo niya at sinabing, find someone. Mayroon akong spell, ngunit kailangan ko rin ng isang bagay, tulad ng buhok. Paano kung wala? May posibilidad bang makahanap ng isang tao sa pamamagitan ng panghuhula? Tanong ni Chinyu. Gumisi ang lalaking may bigot. Masyado kang nag-iisip. Kung ikaw ay nasa Mighty Realm, maaari mong gawin ito, ngunit isang Martial Marquis. Imposible. Tumango lang si Chinyu. Sa gabi, unti-unting nagdilim ang langit. Tila nakatulog ang lahat, ngunit sa sandaling ito, biglang iminulat ni Chinyu ang kanyang mga mata. Tumayo siya at iniwas ang tingin sa labas ng bintana, na para bang may hinihintay. Makalipas ang kalahating oras, may biglang gumalaw sa labas ng pinto. Pagkatapos, ang mga alon ng kakaibang panloob na chi ay lumundag. Nandito na sila. Ang mga mata ni Chinyu ay sumabog sa isang maliwanag na liwanag. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, biglang bumukas ang pinto ng silid ng isang internal chi. Pagkatapos, maraming tao ang pumasok na may malalaking hakbang. Ang mga taong ito ay nasa Martial Marquis Realm, at hawak nila ang lahat ng uri ng magic artifact sa kanilang mga kamay. Ang kanilang mga magic artifact ay napakaganda, at ang kanilang panloob na chi ay pambihira. Inilibot ni Chinyu ang kanyang tingin sa mga tao at walang pakialam na sinabi, lahat, bakit kayo bumisita sa amin ng gabing-gabi? Lumapit ang isa sa kanila at nakangising sinabi, anak, huwag kang tulala. Nasaan ang formula ng tableta para sa concentric na tableta? Tama na yan. Pinatay mo si Wensheng, kaya dapat nasa iyong mga kamay ang formula ng tableta. Ibigay ang formula ng tableta at ililigtas namin ang iyong buhay. Pinalaki ni Chinyu ang mga tao sa kanyang harapan at sinabing may walang pakialam na ngiti, paano kung hindi ko ito ibigay? Huwag mong ibigay. Tumawa ng malakas ang isa sa kanila. Napalibot ka na sa amin, kaya paano ka makakapili? Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabing, napapalibutan. Sa iilan lang sa inyo. Habang nagsasalita siya, biglang itinaas ni Chinyu ang kanyang palad at pagkatapos ay kinuyam ito ng kanyang mga daliri. Kaagad, sunod-sunod na lumitaw ang mga spatial na hadlang sa paligid niya. Narinig na ba ninyong lahat ang isang idioma na tinatawag na pag-imbite ng isang tao sa isang bitag? Nagtaas ng kilay si Chinyu at nagtanong. Nagbago ang ekspresyon ng mga taong ito habang nakakunot ang noo nila at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Gumisi si Chinyu at sinabing, sinadya kong inilabas ang balita na ang concentric pill formula ay nasa aking mga kamay. Ang layunin ko ay linlangan kayong lahat na pumunta sa aming pintuan. Linisin kami na pumunta sa aming pintuan.
Pagkarinig nito ay agad na tumawa ang iilan sa kanila. Tama na. Siyempre, huwag intindihin. Hindi ako pumunta dito para kumuha ng secret technique mula sa iyo. Gusto ko lang kunin ang golden course mo para magamit ko. Sabi ni Chinyu na may walang pakialam ng ngiti. Anak, masyado kang mayabang. May humakbang at sumigaw. Sa tingin mo ba ikaw lang ang katapat nating 7? Humigop ng tubig si Chinyu at walang pakialam na sinabi, wala ka man lang isang peak stage na martial marquee. How dare you pumunta dito para manggulo? Bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang tubig sa kamay ni Chinyu ay biglang tumalsik. Ang tubig na ito ay naglalaman ng makapangyarihang espiritual na kapangyarihan ni Chinyu. Ang lakas nito ay hindi maihahambing sa kahit na mga bala. Bang! 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 Ilang patak lang ng tubig ang nakabasag ng tuhod ng ilang tao. Napakalakas ng puwersa. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Lahat, sama-samang salakayin at patayin siya. Malakas na sigaw ng isa sa kanila. Hawak niya ang isang magic artifact sa kanyang kamay at naglakad patungo kay Chinyu. Ang magic artifact sa kanyang kamay ay kumikislap ng liwanag, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang agad na kumalat. Pumunta ka sa impyerno. Sa pag-activate ng magic artifact, ang nakakatakot na kapangyarihan ay lumapit kay Chinyu. Malamig na sumangot si Chinyu, kinuyam ang kanyang gintong kamao, at sinuntok ito. Klang! Isang malakas na tunog ang kumalat sa isang iglap. Nabasag ng tunog ang magic artifact. Paano ito posible? Bago pa siya makapag-react, sinuntok na siya ni Chinyu. Isang suntok lang ay nabasag na ang ulo niya. Yumuko si Chinyu at kinuha ang golden core mula sa kanyang dantian. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga mantsa ng dugo gamit ang kanyang manggas. Mayroon akong halos 10 golden core, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Ang kanilang mga ekspresyon ay agad na naging lubhang pangit. May mga taong may balak pang umatras at nagplanong tumakas. Gayunpaman, nag-set up na si Chinyu ng spatial barrier, kaya paano niya hahayaan silang makatakas? Dahil nandito ka, pagkatapos ay manatili. Malamig na sigaw ni Chinyu at agad na humakbang pasulong. Sa isang iglap, sumikat ang gintong liwanag sa lahat ng dako. Nagpatuloy ang pag-iyak sa kwarto. Sa loob lang ng 10 minuto, 7 pang bangkay ang nasa kwartong ito. Hinukay ni Chinyu ang kanilang dinsyan at ang kanilang mga golden core. Mayroon na akong 18 golden core. Si Chinyu ay nasisiyahan sa kanyang mukha. Kabanata 784, hindi naniwala sa iyo. Kung nakakuha siya ng kaunti pang mga golden core, kung gayon ay walang magkukulang para sa paglilinang. Kung makukuha ko ang kapangyarihan ng isang martial saint, pupunta ako at lipulin ang purple flame sect. Sa oras na iyon, makakakuha ako ng maraming golden core, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kung kaya niyang lipulin ang lahat ng puwersa sa paligid, mas magiging kasiya siya ito. Ginamit ni Chinyu ang espiritual na apoy upang tapusin ang ilang bangkay na ito, pagkatapos ay humiga siya sa kama at nakatulog. Kinabukasan, dumating muli si Chinyu sa bodega ng mga halamang gamot. Halatang mas kaunti ang pumupunta sa bodega ng mga halamang gamot ngayon, dahil karamihan sa kanila ay nakatanggap na ng mga halamang gamot. Nang dumating si Chinyu sa bodega ng mga halamang gamot, si Hao Xin ay pumipili ng mga halamang gamot. Naglakad si Chinyu sa likod niya at tinapik ang balikat niya habang nakangiti. Anong coincidence? Biglang lumingon si Hao Xin at nakita si Chinyu sa kanyang harapan. Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Hao Xin. Mr. Chin, bakit ka nandito? Hindi malay na tanong ni Hao Xin. Napangiti si Chinyu at sinabi, syempre nandito ako para pumili ng mga halamang gamot. Ano naman sayo? Napangiti si Hao Xin na nahihiya at sinabing, ako rin. Pagkasabi noon ay dali-dali siyang pumili ng ilang halamang gamot at umalis sa lugar. Sa pagtingin sa kanyang papaalis na likod, hindi maiwasan ni Chinyu na ipakita ang isang bakas ng malamig na ngiti. Ngayon ang huling araw, at ang lahat ng mga alchemist ay nagsimulang magsikap ng kanilang lakas. Ang pill cloud ay nagtitipon sa manor paminsan-minsan. Ito ay sapat na upang ipakita na maraming tao ang matagumpay na nagpino ng isang tableta.
Hindi na ako mag-aaksaya ng oras, naisip ni Chinyu sa sarili. Inilabas niya ang medicinal cauldron, pagkatapos ay tinina ang espiritual na apoy sa kanyang kamay at nagsimulang pinuhin ang tableta. Sa gabi, dahan-dahang iminulat ni Chinyu ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo, at pagkatapos ay isang bakas ng espiritual na enerhiya ang dumaloy mula sa kanyang palad. Ang bakas ng espiritual na enerhiya na ito ay dahan-dahang nahulog sa panggamot na kaldero. Sa sandaling ito, biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Chinyu, at sinabi niya sa mahinang boses, tagumpay. Boom! Agad na sumabog ang buong kwarto ng malakas. Kasabay nito, ang isang malaking patch ng maraming kulay na pill clouds ay namuo sa kalangitan. Ang gayong pill cloud ay agad na nakaakit ng hindi mabilang na mga tingin. Maraming tao ang nagtaas ng ulo at tumingin sa langit. Ang ganda ng pill cloud, bulalas ng isang tao. Sa ganoong pill cloud, ito ay dapat na isang hindi pangkaraniwang tableta. Mukhang may eksperto talaga ang Zhu Family Manor. Ang pill cloud ay namuo sa kalangitan ng mahabang panahon bago unti-unting naglaho. Kasabay nito, may lumabas ng tableta sa palad ni Chinyu. Ang pill ay itim na itim, at naglabas ito ng kakaibang amoy. Kahit anong tingnan ito ng isang tao, ang pill na ito ay hindi mukhang isang divine rank pill. Ito ang concentric pill. Sumandal ang lalaking may bigot at nagtanong. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi, wala talaga akong pill formula para sa concentric pill. Kung gayon, ano ito? Nagtatakang tanong ng lalaking may bigot. Walang pakialam na sinabi ni Chinyu, isa rin itong kapalit. I dispel poison pill. Tanong ng lalaking may bigot. Umiling si Chinyu at hindi sumagot. Iniligpit niya ang tableta at tahimik na naghintay sa pagdating ng bukas. Sa umaga ng susunod na araw, maraming mga alchemist ang nagtipon ng maaga sa plaza. Tinala ni Chinyu ang lalaking may bigot at pumunta sa plaza. 3 araw na ang nakalipas, may 12-dosenang tao sa plaza. Ngunit ngayon, 1 dosenang tao na lamang ang natitira. Talk. Mukhang sa 3 araw na ito, maraming patayan, napabuntong hininga si Chinyu. Habang nagsasalita siya, nakita ni Chinyu si Haozin sa hindi kalayuan. Agad siyang naglakad patungo sa direksyon ni Haozin. Mr. How? Natapos mo na bang linisin ang tableta? Casual na tanong ni Chinyu. Napangiti si Haozin na nahihiya at sinabing, matagumpay kung napino ito. Ano naman sayo? Napangiti si Chinyu at sinabing, ganun din sa akin. Maaari ko bang tingnan ang iyong tableta? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Haozin, at nagmamadali siyang umiling at sinabing, ang mga kakayahan ko ay clumsy, kaya hindi ko ito aalisin. Ngumiti si Chinyu at hindi siya pinilit. Ang grupo ng mga tao ay nakatayo sa plaza, naghihintay sa pagdating ng pamilya Zhou. Makalipas ang 10 minuto. Dumating sa oras ang 3 magkakapatid ng pamilya Zhou. Tinulyapan ni Zhu Yuji ang lahat at walang pakialam na sinabi, 3 araw na ang lumipas. Pinabati kita sa pagpino ng tableta. Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Zhu Yuji kay Zhu Yuzi. Agad nang umiti si Zhu Yuzi at sinabing, lahat, magsisimula na tayong mangolekta ng tableta ngayon. Mangyaring ibigay ang tableta sa iyong mga kamay. Nang matapos siyang magsalita, sunod-sunod na inilabas ng maraming alchemist ang tableta sa kanilang mga kamay. Si Chinyu ay hindi nababalisa. Sa halip, tumayo siya sa ibaba at tahimik na naghintay. Si Haozin ay ganoon din. Pumikit siya at hindi gumagalaw ng matagal. Mr. How? Bakit hindi mo pa binibigay ang tableta? Tanong ni Chinyu. Pinuksan ni Haozin ang kanyang mga mata at ngumiti. Hindi ako nababalisa. Hindi na nagtanong pa si Chinyu. Sa itaas, si Zhu Yuzi ay tumanggap ng tableta mula sa lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na kumikislap sa pagkabigo. Hindi ito ang concentric na tableta. Ang gusto namin ay ang concentric pill. Mas mabuting kunin mo ito para sa iyong sarili. Pasensya na. Sunod-sunod na pinabalik ang mga alchemist, at puno ng pagkalungkot ang kanilang mga mukha. Sa kabutihang palad, ang pamilya Zhou ay mabait at matuwid pa rin. Kahit na hindi nila mapino ang concentric pill, makakatanggap pa rin sila ng malaking halaga ng pera.
Hindi nagtagal, si Chinyu at Haozin na lang ang naiwan sa plaza. Mr. Chin, bakit hindi ka pupunta? Naguguluhan na tanong ni Haozin. Napangiti si Chinyu at sinabi, hindi ba pareho tayong may tableta? Pinigyan mo ako ng race 8. Siyempre, kailangan muna kitang bitawan. Pumalaklak si Haozin at sinabing, iyan ay makatuwiran. Makatuwiran iyon. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Haozin patungo kay Zuyuzi. Agad siyang sinundan ni Chinyu. Sa sandaling ito, tila nawala ng pasensya ang tatlong magkakapatid ng pamilya Zhou. Sumimangot si Zuyuji at sinabing, iyan ba ang concentric na tableta sa kamay mo? Kung hindi, hindi na kailangang ilabas. Napangiti si Haozin at sinabi, kung ito man o hindi, malalaman mo pagkatapos mong makita ito. Pagkatapos sabihin iyon, pinitik ni Haozin ang kanyang palad, at nahulog ang isang tableta sa kanyang kamay. Ininom ni Zuyuzi ang tableta at pinagmasdan itong mabuti. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat, at sa huli, tuwang-tuwa niyang sinabi, ito ay talagang concentric na tableta. Kuya, concentric pill talaga ito. Talaga. Nagmamadali din itong kinuha ni Zuyuji. Maingat niyang tiningnan ito at napabulalas, ito ay talagang isang concentric na tableta. Buong pagmamalaking sinabi ni Haozin, syempre. Si Chinyu, na nasa gilid, ay sumimangot at nagsabi, Mr. Hao, di ba sabi mo wala kang pill formula at meron lang pill formula para sa Dispel Poison Pill? Ikaw, nagsinungaling sa akin. Gumisi si Haozin at sinabing, tanga, sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo ang totoo? Ibinigay ko sa iyo ang formula ng tableta para sa Dispel Poison Pill para lang mawalan ka ng bantay. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, ang balita ni Wensheng ay sadyang inilabas mo na may layuning ipapatay siya, tama ba? Hehe, hindi ka basta-basta magsasabi ng mga ganyan. Bagamat hindi ito inamin ni Haozin, napakalinaw ng kanyang kahulugan. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, Haozin, tinago mo talaga ang iyong sarili. Sarcastic na sinabi ni Haozin, tinatawag itong lahat ay patas sa digmaan. Oo, lahat ay patas sa digmaan. Bahagyang tumango si Chinyu. Sa sandaling ito, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Chinyu. Buti na lang at simula pa lang hindi ako naniwala sa kalokohan mo. Gumisi si Chinyu, inihayag ang kanyang bibig na puno ng mapuputing ngipin. Kabanata 785, ang tunay na concentric pill. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Haozin, at malamig niyang sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Gumisi si Chinyu. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa kalokohan mo? Ang formula ng Dispel Poison Pill na ibinigay mo sa akin ay puno ng mga butas. Hindi lamang ito peke, ngunit maaari pa itong mag-trigger ng lason sa kanyang katawan. Haozin? Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay ibinigay mo itong peking Dispel Poison Pill formula sa napakaraming tao, tama ba? Bakas ang pagkabalisa sa mukha ni Haozin habang gulat na sinabi niya, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Nagpatuloy si Chinyu, ang formula ng iyong tableta ay dapat nakuha mula sa mga kamay ni Wensheng, tama ba? Agad na namutla ang mukha ni Haozin. Hindi ko talaga alam kung anong uri ng paraan ang ginamit mo para linlangin si Wensheng na pagkatiwalaan ka, sabi ni Chinyu na may kasamang panunuya. Napabulala si Haozin, huwag magsalita ng walang kaparerekon. Ako, hindi ko ginawa. Hindi ba? Nagtaas ng kilay si Chinyu. Haozin? Halimaw ka talaga. Hindi mo lang nilinlang si Wensheng para bigyan ka ng formula ng tableta, kundi sinadya mo rin siyang patayin. Malamig na sabi ni Chinyu. Para mawala ang mga katunggali, sa bodega ng mga halamang gamot, sinadya mong ipakalat ang balita na mayroon akong pill formula ng concentric pill. Ang pakay mo rin ay paalisin ako, di ba? Sa oras na ito, ang noo ni Haozin ay natatakpan na ng malamig na pawis. Panik niyang sabi, hindi. Huwag magsalita ng walang kaparerekon. Sinisiraan mo ako. Gumisi si Chinyu. Hindi ko alam kung sinisiraan kita o hindi, ngunit ang alam ko lang ay hindi kumpleto ang formula para sa concentric na tableta sa kamay ni Wensheng.
Ang isang hindi kumpletong formula para sa concentric na tableta ay hindi lamang walang epekto, ngunit magiging sanhi ito ng pagsabog ng lason sa katawan. Haozin? Gusto mong patayin si Old Master Zhou, tama ba? Agad na nanlaki ang mga mata ni Haozin nang sabihin niya sa nanginginig na boses, "What? Ang formula ng tableta na iyon ay talagang hindi kumpleto." Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang mukha ni Qingyu ay agad na nagpakita ng bakas ng mapaglarong ngiti. Napagtanto din ni Haozin na mali ang sinabi niya, at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Nagtaas ng kilay si Qingyu at sinabing, "Ano, inamin mo ng ganoon lang?" Si Zuyuji, na nakatayo sa gilid, ay humakbang pasulong at hinawakan ang leeg ni Haozin. Pilit siyang sumigaw, "Sabihin mo sa akin. Totoo ba ang sinabi ni Qingyu?" Hindi. Hindi siya nagsinungaling. Sinabi ni Haozin na may kaunting kumpiyansa. Gumisi si Qingyu sa gilid at sinabing, "Napakalinaw na ng mga salita ko. Ang race 8 na ito ay hindi kumpleto. Kung inumin ni Old Master Zhou ang tabletang ito, mamamatay siya kaagad." Naging balisa si Zuyuji nang marinig niya ito. Hinawakan niya ang leeg ni Haozin at nagngangalit na mga ngiping sinabi, "Totoo ba ang sinabi ni Qingyu? Kung may mangyari sa aking ama pagkatapos na inumin ang tabletang ito, ipapalimos ko sa iyo ang iyong buhay." Nagpapanik din si Haozin nang marinig niya ito, at sinabi niya sa nanginginig na boses, "Mr. Ginoong Zhou, ako. Inagaw ko nga ang formula ng tableta ni Wensheng, pero hindi ko talaga alam na hindi kumpleto ang formula ng tableta. Hindi ko rin alam na ang hindi kumpletong formula ng tableta ay magdudulot ng kamatayan. Mr. Zhou, wala akong intensyon na saktan si Old Master Zhou." Galit na sinabi ni Zuyuji, "You moherf asterisk sacker." Pagkatapos sabihin iyon, sinampal ni Zuyuji ang mukha ni Haozin. At ang pil na inaalok ni Haozin ay dinurog ni Zuyuji. Agad na nakahinga ng maluwag si Qingyu sa loob. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay hula ni Qingyu. Ang formula ng tableta sa mga kamay ni Wensheng ay hindi kumpleto. Sadyang ginamit ito ni Qingyu para linlanggan si Haozin. Noong araw na iyon, matagumpay na natagpuan ni Qingyu ang formula ng tableta sa silid ni Wensheng. Gayunpaman, nahulaan na ni Qingyu na si Haozin ay mayroon ding formula ng tableta, kaya sinasadya niyang sabihin ang mga salitang ito, na naging dahilan upang hindi magtiwala si Haozin. Sa ganitong paraan, si Qingyu lamang ang may concentric na tableta. "Ay drug mo siya." Kinawian ni Zuyuji ang kanyang kamay at sinabi. Ang ilang mga tao ay agad na sumulong at kinaladkad si Haozin palabas. Si Qingyu lang ang naiwan sa eksena. Nakangiting tumingin si Zuyuji kay Qingyu at sinabing, "Qingyu, dapat mayroon kang kumpletong concentric pill formula, tama ba?" "Oo naman." Sabi ni Qingyu na may mahinang ngiti. Pinisil niya ang palad at inilabas ang concentric pill. Pagkatapos, iniabot ni Qingyu ang tableta kay Zuyuji. Ininom ni Zuyuji ang tableta at pinagmasdan itong mabuti. Pagkatapos, tumango siya at sinabing, "Ito talaga ang concentric na tableta." "Phew! Salamat." Nakahinga rin ng maluwag si Zuyuji. Tumingin siya kay Qingyu at sinabing, "Sumunod ka sa akin. Kapag nagising ang aking ama, tiyak na gagantimpalaan ka ng pamilya Zhou." Tumango si Qingyu at sinabing, "Salamat, Mr. Zhou." Pagkatapos, sumunod si Qingyu sa likod ng 3 tao mula sa pamilya Zhou at naglakad patungo sa isang vilya. Inilagay si Old Master Zhou sa silid ng sikat ng araw sa itaas na palapag ng vilya. Maraming bodyguard ang nagbabantay sa lugar na ito, at ang pinto ay gawa sa isang espesyal na materyal. Tinulak niya ang pinto at pumasok. Isang malaking kama lang ang nasa loob ng malaking kwarto. Ang sikat ng araw ay sumikat sa salamin sa silid, at medyo komportable ito. Hinawakan ni Zuyuji ang concentric pill at naglakad sa harap ni Old Master Zhou. Pagkatapos, marahan niyang inilagay ang pill sa bibig ni Old Master Zhou. Tahimik na naghihintay si Qingyu sa tabi. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Pagkaraan ng halos 10 minuto, sa wakas ay lumipat si Old Master Zhou, na nakahiga sa kama.
Bigla siyang nagmulat ng mata, na sinundan ng marahas na ubo. Tatay. Mabilis na humakbang pasulong ang tatlong miyembro ng Pamilya Zhou at Ainel Alliance si Old Master Zhou. Dad, sa wakas gising ka na. Walang tigil na umubo si Old Master Zhou at marahang tinapik ni Zhu Yuzi ang kanyang likod. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang nagluwa si Old Master Zhou ng isang subo ng itim na dugo. Ang dugong ito ay nagbuga ng makapal na malansang amoy, na para bang may kumakalat na lason dito. Nanliit ang mga mata ni Qin Yu, at isang tipak ng espiritual na apoy ang agad na lumabas sa kanyang daliri. Bumagsak ang apoy sa dugo at agad itong pinasingaw. Matapos maidere ang dugo, malinaw na mas mabuti ang kalagayan ni Old Master Zhou. Dad, ano ang nararamdaman mo ngayon? Kinakabahang sabi ng tatlong magkakapatid na Zhou. Tulala si Old Master Zhou na tumingin sa paligid at nagsabi, ano ang problema ko? Tay, ilang taon ka nang nakoma? Sinabi ng iilan sa kanila kay Old Master Zhou ang lahat ng nangyari. Si Qin Yu ay hindi rin nanatili rito. Agad siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Bakit ka lumabas? Curious na tanong ng lalaking may bigot. Ikinalat ni Qin Yu ang kanyang mga kamay at sinabing, nagkakaroon ng pribadong sandali ang ama at mga anak. Bakit ako mananatili sa loob? Paano ang kapangyarihan ng martial saint? Pumayag ba sila? Nagmamadaling tanong ng lalaking may bigot. Umiling si Qin Yu at sinabing, hindi ko pa ito nababanggit. Huwag kang mag-alala, hahanapin nila ako. May mga bagay na hindi pwedeng madaliin. Pagkabalik sa kanilang tirahan, si Qin Yu at ang lalaking may bigot ay tahimik na naghintay sa silid. Pagdating ng gabi, personal na pumunta sa kwarto si Zhu Yuzi. Kabanata 786, ang pagdating ng Purple Flame Sect. Itinulak ni Zhu Yuzi ang pinto at dumiretso sa Qin Yu. Ngumiti siya at sinabing, Qin Yu, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi, ito ay magiging isang kalamidad. Ito ang dapat kong gawin. Tumango si Qin Yu at sinabi. Kumusta na si Old Master Zhou? Sinabi ni Zhu Yuzi, magaling na ang aking ama ngayon. Iniimbitahan kanya sa isang dinner party. Hindi tumayo si Qin Yu sa seremonya at agad na tumango bilang pagsang-ayon. Sabay silang lumabas ng silid at naglakad patungo sa bilya sa pinakamalalim na bahagi ng manor ng Pamilya Zhou. Sa bulwagan ng bilya, ang isang marangyang sulo-salo sa hapunan ay matagal nang nakaayos. At sa magkabilang gilid ng mesa, may mga katulong na nakatayo doon. Nakaupo si Old Master Zhou sa pangunahing upuan, at ang tatlong magkakapatid ng Pamilya Zhou ay sinasamahan siya sa isang tabi. Pare, nandito si Qin Yu. Tinala ni Zhu Yuzi si Qin Yu kay Old Master Zhou. Kinawian ni Old Master Zhou si Qin Yu at nagulat na sinabi, hindi ko akalain na napakabata mo pa. Yumuko si Qin Yu at sinabi, pagbati, Old Master Zhou. Kinawiwi ni Old Master Zhou ang kanyang kamay ng may ngiti at sinabing, umupo ka kaagad. Si Qin Yu ay hindi tumayo sa seremonya. Nakahanap siya ng upuan at umupo. Agad na ibinuhos ng katulong sa gilid si Qin Yu ng isang tasa ng masarap na alak. Qin Yu, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa iyo, malaki ang problema ng tatay ko. Itinaas ni Zhu Yuji ang kanyang tasa at sinabi. Bagamat medyo nahiya si Qin Yu, itinaas pa rin niya ang kanyang tasa at ikinawit ito sa kay Zhu Yuji. Sa mesa, patuloy na pinupuri ni Zhu Yuji si Qin Yu. Inulit niya ang lahat ng papuri mula sa Pavilion Master. Pagkatapos ng ilang round ng toast, sinabi ni Old Master Zhou, Qin Yu, iniligtas mo ang aking buhay. Kung may gusto ka, sabihin mo lang. Tama na. Pera man, babae, o halamang gamot, sabihin mo lang. Sinabi rin ni Zhu Yuji. Natahimik sandali si Qin Yu. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Old Master Zhou at sinabi sa malalim na boses, hindi ko kailangan ang alinman sa mga ito. Isa lang ang gusto ko. Magsalita ka. Tumango si Old Master Zhou. Gusto ko ang kapangyarihan ng martial saint, sabi ni Qin Yu. Nang marinig ito, biglang natahimik ang mga tao. Nagkatinginan ang lahat at nakasimangot. Hindi. Malamig na sabi ni Old Master Zhou. Ang kapangyarihan ng martial saint ay ang pundasyon ng Pamilya Zhou.
Kahit ang buhay ko ay hindi kasing halaga ng kapangyarihan ng Martial Saint. Baka sa mukha ni Old Master Zo ang pagkadismaya. Mabilis ding sinabi ni Zuyuji, na nasa tabi niya, Chinyu, baguhin mo ang kalagayan mo. Maliban sa kapangyarihan ng Martial Saint, maaari tayong sumang-ayon sa anumang bagay. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, para sabihin sa iyo ang totoo, ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Pamilya Zhu sa pagkakataong ito ay para sa kapangyarihan ng Martial Saint. Maliban sa kapangyarihan ng Martial Saint, wala na akong kailangan pa. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na hinampis ni Old Master Zo ang mesa at tumayo. Pilit siyang sumigaw, hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang kapangyarihan ng Martial Saint. Mas mabuting sumuko ka na. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Old Master Zo ang kanyang kamay at sinabing, bigyan mo siya ng pera at palayain siya. Medyo nababalisa din si Zuyuzi. Hinailan niya si Chinyu at sinabi sa mahinang boses, Chinyu, mabilis na baguhin ang iyong kalagayan. Umiling si Chinyu at sinabing, Tita Zo, sa palagay ko ay wala na akong kailangan maliban sa kapangyarihan ng Martial Saint. Naglabas si Zuyuji ng bank card at sinabing, may 1 bilyon sa loob. Makukuha mo. Tinulyapan ito ni Chinyu at itinulak pabalik ang bank card. Umiling siya at sinabing, hindi ko kailangan ng pera. Hindi mo gusto ito sa iyong sarili. Malamig na sabi ni Old Master Zhu. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga nang makita niya ito. Tunay na hindi ganoon kadaling makuha ang kapangyarihan ng Martial Saint. Pagkatapos ng lahat, ang Pamilya Zhu ay hindi ang mayamang Jingdo Martial Arts Association. Sa mga aristokratikong pamilya, ang kapangyarihan ng isang Martial Saint ang kanilang pinakamahalagang pundasyon. Maliban na lang kung may kalamidad na lilipulin ang buong pamilya, hinding-hindi nila gagamitin ang kapangyarihan ng isang Martial Saint. Ang mainit na kapaligiran kanina ay naging sobrang lamig sa isang kisap mata. Dahan-daang tumayo si Chinyu at magpapalam na sana. Sa sandaling ito, 2 tao ang biglang pumasok mula sa labas ng pinto. Ang 2 taong ito ay may malalakas na katawan, malakas na panloob na chi, at mabangis na kalamnan. Hindi sila dapat pagtripan. Sino kayong mga tao? Mabilis na tumayo si Zuyuji at nagalit ng malakas. Ang 2 taong ito ay nginisyon at sinabing, kami ay mula sa Purple Flame Sect. Nang marinig nila ang 3 salitang Purple Flame Sect, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga tao sa silid. Dumiretso silang 2 sa dining table at umupo. Pagkatapos, nagtanong sila ng walang pakialam, sino ang namamahala. Huminga ng malalim si Old Master Zhu. Magsasalita pa sana siya, tumayo si Zuyuji at sinabing, ako nga. Anong problema? Hehe. Ang mga tao ng Purple Flame Sect ay casual na kumuha ng 1 piraso ng karne at pinasok ito sa kanilang mga bibig. Pagkatapos, habang ninunguyan niya ang karne, sinabi niya, may nangyari sa mga tao ng Purple Flame Sect sa Pamilya Zhu. Kailangan mong bigyan kami ng paliwanag para sa bagay na ito. Iyong mga tao. Agad na kumunat ang mga kilay ni Zuyuji. Hindi rin mukhang maganda ang ekspresyon ni Chinyu. Ang 2 tao mula sa Purple Flame Sect ay namatay sa kanyang mga kamay. Pinatay ko ang 2 taong iyon. Tumayo si Chinyu at sinabi, kung gusto mong maghayganti, hanapin mo ako. Nang marinig ito, ang 2 tao mula sa Purple Flame Sect ay hindi naiwasang sumimangot. Nagkatinginan sila at pagkatapos ay nagsabi, anak, ano ang relasyon mo sa Pamilya Zhu? Sinabi ni Chinyu, walang relasyon. Nandito ako para gamutin ang sakit ni Old Master Zhu. Agad na nagsalubong ang mga kilay ng 2 tao. Hehe, hindi alintana kung mayroon kang anumang relasyon sa Pamilyang Zhu o wala, ang mga tao ay naaksidente sa Pamilyang Zhu. Gusto ng Purple Flame Sect na ayusin ang score sa Pamilya Zhu. Malamig na umungol ang 2 tao. Ikaw naman, hindi ka rin papakawala ng Purple Flame Sect. Magsasalita na sana si Chinyu nang pigilan ni Zuyuji si Chinyu at sinabing, kung gayon, ano ang gusto mo? Ang 2 taong ito ay tumayo, nagunat ng kanilang mga katawan, at nagsabi ng walang pakialam ng ngiti, sinabi ng aming sect master na hanggat handa kang magpasakop sa Purple Flame Sect, ang bagay na ito ay malulutas. Kung hindi, kahit isang manok o aso ay hindi maliligtas.
Sinabi ni Zuyuji na may malamig na tingin, hindi ka ba lumalampas ng kaunti? Sa pagkakaalam ko, ang mga taong Purple Flame Sect ang nagdulot ng gulo sa pamilya Zo. Kaya naman, tumigil ka na sa pagsasalita tungkol sa mga walang kwentang bagay na yan. Walang tiyaga na ikinaway ng dalawa ang kanilang mga kamay. Bibigyan kita ng 3 araw para isaalang-alang. Kung hindi ka gagawa ng desisyon pagkatapos ng 3 araw, hindi ka nabibigyan ng Sect Master ng mga pagkakataon. Pagkasabi nun ay tumayo na silang dalawa at umalis. Sa pagtingin sa kanilang papaalis na mga likuran, hindi mapigilan ni Chin Yu na sumimangot at sinabing, pinatay ko sila. Ako ang mananagot sa bagay na ito. Umiling si Zuyuji at sinabing, wala itong kinalaman sa iyo. Malinaw na nandito ang Purple Flame Sect para sa pamilya Zo. Naghahanap lang sila ng dahilan para salakayin ang pamilya Zo. Kabanata 787, ang tuktok ng Martial Marquee Realm ay hindi karapat-dapat banggitin. Bahagyang tumango si Chin Yu. Siyempre, nakikita niya ang intensyon ng Purple Flame Sect. Nga pala, napakalakas ba ng Purple Flame Sect? Tanong ni Chin Yu. Sumulyap si Zuyuji kay Chin Yu at tumango. Oo, mayroon silang mahigit 20 Martial Marquees, at kabilang sa kanila, mayroong ilan sa tuktok ng Martial Marquee Realm. Bukod dyan, patuloy na tanong ni Chin Yu. Si Chin Yu ay walang pakialam sa mga Martial Marquesses na ito. Hanggat hindi ito nagsasangkot ng isang Martial Saint, hindi natatakot si Chin Yu. Bukod dyan, anong ibig mong sabihin? Malinaw na hindi naiintindihan ni Zuyuji. Sinabi ni Chin Yu, halimbawa, ang sandata ng Martial Saint. O ang kapangyarihan ng Martial Saint o kahit isang aktwal na Martial Saint. Gumisi si Zuyuji. Martial Saint. Kung ang Purple Flame Sect ay may Martial Saint, bakit sila magtatago sa bansang ito? Nag-isip sandali si Chin Yu at pumayag. Kung mayroon silang Martial Saint, walang sino man sa mundo ang makakapigil sa Purple Flame Sect. 6 lang ang Martial Marquesses sa pamilya Zo. Malayo pa tayo sa pagiging tugma ng Purple Flame Sect. Huminga ng malalim si Zuyuji. Natatakot ako na ang kanilang layunin ay pareho sa iyo. Nandito sila para sa kapangyarihan ng isang Martial Saint. Sabi ni Old Master Zo sa malalim na boses. Hinawakan ni Chin Yu ang kanyang baba at sinabing, ibig sabihin, kung gusto mong harapin ang Purple Flame Sect, dapat mong gamitin ang kapangyarihan ng Martial Saint, tama ba? Oo. Hindi ito itinago ni Zuyuji. Patuloy na nagtanong si Chin Yu, kung gayon, ilang beses mo magagamit ang kapangyarihan ng Martial Saint. Ipinaliwanag ni Zuyuji, na nasa gilid, Chin Yu, mukhang hindi mo naiintindihan ang kapangyarihan ng Martial Saint. Napangiti ng mapait si Chin Yu, sa totoo lang, ayoko. Nagpatuloy si Zuyuji, ang kapangyarihan ng Martial Saint ay isang beses lang magagamit. Kapag na-inject ito sa katawan ng isang tao, ang kapangyarihan ay pag-aari ng isang tao. Gulat na sabi ni Chin Yu, sa madaling salita, ang kapangyarihan ng Martial Saint ay mananatili sa kanyang katawan magpakailanman. Siyempre hindi. Nagpatuloy si Zuyuji. Ang kapangyarihan ng Martial Saint ay isa sa mga teknik ng Martial Saint. Ang epekto ng kapangyarihan ay nakasalalay sa lakas ng carrier. Kung ang kapangyarihan ng Martial Saint ay itinurok sa katawan ng isang Inner Strength Grandmaster, hindi lamang ito magkakaroon ng anumang epekto, ngunit ito ay magiging sanhi ng Inner Strength Grandmaster na sumabog at mamatay. Kung tungkol sa tagal ng kapangyarihan ng Martial Saint, kadalasan ay hindi ito tumatagal ng higit sa 1 buwan. Tumango si Zuyuji at sinabing, oo, ibig sabihin, kapag ginamit na ang kapangyarihan ng Martial Saint, mawawala ito. Ito ay sandali lamang. Biglang naintindihan ni Chin Yu. Sa ganitong paraan, ang kapangyarihang ito ng Martial Saint ay parang bombang nuclear sa kasalukuyang panahon. Kapag ito ay ginamit, wala nang babalikan. Sa sandaling ito, marahil ay magagamit lamang natin ang kapangyarihan ng Martial Saint. Sabi ni Zuyuji sa malalim na boses. Ngunit kanino natin dapat iturok ang kapangyarihang ito ng Martial Saint? Sa sandaling ito ay naging isang mahirap na problema. Ang pamilya Zhou ay talagang maraming Martial Marquesses, ngunit ang kanilang lakas ay hindi maituturing na malupit.
Para sa tatlong magkakapatid na ito ng pamilya Zhou, sila ay nasa maagang yugto pa lamang ng martial marquee realm. Kung ang Purple Flame Sect ay nagtataglay din ng kapangyarihan ng isang martial saint, kung gayon hindi sila magiging katugma ng Purple Flame Sect. Gayunpaman, kung iturok nila ito sa katawan ng iba, sino ang makakasiguro na ang taong nakakuha ng kapangyarihan ng isang martial saint ay hindi magtataksil sa pamilya Zhou? Maaaring ang pamilya Zhou ay walang makapangyarihang mga inapo. Tanong ni Qin Yu na may pagdududa. Umiling si Zhu Yuji at sinabing, ang mga inapo ng pamilya Zhou ay hindi kailanman lumahok sa martial arts. Agad na tumahimik si Qin Yu. Hinawakan niya ang kanyang baba at pansamantalang sinabi, kung ganoon nga, bakit hindi mo ipasok ang kapangyarihan nitong martial saint sa aking katawan? Tutulungan kitang sirain ang Purple Flame Sect. Ikaw. Hindi napigilan ni Zhu Yuji na huminga ng malamig. Qin Yu? Sinasamantala mo ba ang sitwasyon? Paulit-ulit na ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinabing, hindi, mali ang pagkakaintindi mo. Kung ang kapangyarihan ng martial saint na ito ay itinurok sa aking katawan, tiyak na mas maganda ang epekto nito kaysa sa iba. Ang Purple Flame Sect ay hindi karapat-dapat na banggitin. Qin Yu? Alam kong nasa huling yugto ka ng martial marquee realm, ngunit ang pamilya Zhou ay may mga tao sa tuktok ng martial marquee realm. Ano ang iniisip mo na ang epekto ay magiging mas mahusay kung ito ay iniksyon sa iyong katawan? Gumisi si Zhu Yuji. Si Qin Yu ay hindi nagmamadali. Sinabi niya na may walang pakialam ng ngiti, ang rurok ng martial marquee realm ay parang damo sa harapan ko. Pagkasabi niya nito ay hindi napigil ang tumawa ng lahat ng naruroon. Qin Yu? Alam mo ba kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng mga kaharian ng martial marquee realm? Sabi ni Zhu Yuji. Ang mga kaharian sa pagitan ng tuktok ng kaharian ng martial marquee ay napakahirap tumawid, sabi din ni Zhu Yuji. Hindi mapigilan ni Qin Yu na napakamot sa kanyang ulo habang iniisip ang sarili, mukhang wala akong reputasyon sa Shang Kingdom. Tama na, Qin Yu. Ngayong nangyari na ang ganoong bagay, huwag mo nang isipin ang kapangyarihan ng isang martial saint. Bumalik ka. Kinawayan ni Zhu Yuji ang kanyang kamay at sinabi. Kung maiiwasan ng pamilya Zhou ang sakuna na ito, maaalala pa rin namin ang iyong kabaitan. Pagkasabi nito ay nag-utos na silang umalis. Gayunpaman, hindi nagmamadaling umalis si Qin Yu. Napangiti siya at sinabing, alam ko naman na lahat ng tao ay hindi naniniwala sa akin. Paano ito, lalabanan ko ang rurok na martial marquee na iyon at patunayan ito sa iyo. Inip na ikinaway ni Zhu Yuji ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang gumawa ng gulo sa oras na ito. Alchemist ka lang. Ang iyong mga kakayahan sa martial arts ay natural na maaapektuhan. Paano ka magiging katapat ng ibang martial marquises? Sinabi ni Qin Yu, Mr. Zhou, bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Ito ay mabuti para sa lahat. Habang nagsasalita siya, hindi sinasadyang tumingin si Qin Yu kay Zhu Yuji. Natahimik sandali si Zhu Yuji at sinabing, bakit hindi, hayaan natin siyang subukan. Sumimangot si Zhu Yuji at naiinip na sinabi, okay, pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung may mangyari sa iyo, ang pamilya Zhou ay hindi mananagot. Huwag kang mag-alala, sabi ni Qin Yu na may walang pakialam ng ngiti. Kaya naman, tumalikod si Zhu Yuji at umalis sa bulwagan, habang sinundan siya ni Qin Yu palabas. Dumating ang iilan sa kanila sa damuhan ng pamilya Zhou at naghintay sa pagdating ng peak stage na martial marquee. Makalipas ang mga 10 minuto. Isang matandang lalaki ang sumunod kay Zhu Yuji at lumakad. Ito ang peak stage na martial marquee ng pamilya Zhou, sabi ni Zhu Yuji. Elder Zhao? Huwag kang masyadong malupit sa kanya, tumingin si Zhu Yuji sa matanda at sinabi. Ang matandang lalaki na tinatawag na Elder Zhao ay ngumiti ng walang pag-aalinlangan at sinabing, huwag kang mag-alala. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Elder Zhao sa harap ni Qin Yu at walang pakialam na sinabi, ang mga kabataan ngayon ay talagang hindi alam ang kanilang mga lugar. Alam mo ba na napakadali para sa malubhang pinsala o kamatayan na mangyari sa labanan sa pagitan ng martial marquises? Ngumiti si Qin Yu at sinabi, Elder Zhao, huwag kang mag-alala. Kaya kong kontrolin ang lakas ko.
Ito ay walang alinlangan na ikinagalit ni Elder Zhao. Nagdilim ang ekspresyon niya habang sinisigawan, wala pa akong nakitang junior na kasing bastos mo. Kung hindi kita tinuturuan ng leksyon, hindi mo malalaman kung gaano kayabang. Pagkatapos niyang magsalita, ang panloob na chi sa katawan ni Elder Zhao ay nagsimulang tumaas ng mabilis, at ang malakas na enerhiya ng chi ay lumabas mula sa kanyang mga daliri. Ang enerhiya ng chi ay nagkatotoo, at ang vibrating air buzzed. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Zhu Yuzi. Ito ang trump card move ni Elder Zhao, Sky Dancing Slash. Ulalas ni Zhu Yuzi. Elder Zhao, mangyaring magpakita ng awa. Gayunpaman, galit na si Elder Zhao, kaya wala siyang pakialam kay Zhu Yuzi. May hawak siyang matalim na talam sa kanyang kamay at itinutok ito sa dibdib ni Qin Yu. Kabanata 788, Pagkuha ng kapangyarihan ng isang martial saint. Ang mga alon ng layuning pagpatay ay nagmula sa daliring iyon habang dumiretso ito sa dibdib ni Qin Yu. Gayunpaman, hindi gumalaw si Qin Yu. Baka sa mukha niya ang kaunting lamig. Chila. Ang ilang mga sinag ng liwanag na ito ay direktang dumakma sa dibdib ni Qin Yu. Gayunpaman, hindi lumilitaw ang eksenang siya ay nagoted. Ilang puting galos na lang ang natitira sa dibdib ni Qin Yu. Nagbago ang ekspresyon ni Elder Zhao. Patres na sana siya, pero huli na. Iniunat ni Qin Yu ang kanyang kamay at hinawakan ang ulo ni Elder Zhao, pilit siyang iniangat sa hangin. Si Elder Zhao ay pilit na nagpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi na siya makakawala. Elder Zhao, kailangan bang lumaban? Tanong ni Qin Yu. Si Elder Zhao ay pilit na nagpumiglas at umungal, hindi pa napagdesisyonan ang mananalo. Nang makita ito, napabuntong hininga na lamang si Qin Yu. Lalong lumakas ang lakas ng kamay niya. Agad na naramdaman ng ulo ni Elder Zhao na malapit na itong mahati. Nagkaroon pa nga ng mga kaluskos. Ang sakit ay naging dahilan upang si Elder Zhao ay nagpakawala ng sunod-sunod na malungkot na pag-iyak. Lahat mula sa pamilya Zhou ay natulala. Ang peak stage na martial marti na ito ay talagang napakahina sa mga kamay ni Qin Yu. Sige, Qin Yu, tama na. Bitawan mo si Elder Zhao. Mabilis na sabi ni Zhu Yuji. Noon lang binitiwan ni Qin Yu si Elder Zhao at bigla siyang hinagis sa gilid. Paano na? Hindi naman ako nagsinungaling sa inyo diba? Pinigay ni Qin Yu ang kanyang mga kamay at sinabi. Ang mga tao mula sa pamilya Zhou ay hindi napigil ang tumawa ng mapait. Talagang nakakabigla ang gayong lakas. Hindi katakataka na patuloy kang pinupuri ng Pavilion Master mo sa akin at sinabi pa na magiging martial saint ka. Napabuntong hininga si Zhu Yuzi ng may damdamin. Maging isang martial saint. Nagtaas ng kilay si Zhu Yuji. Ngumiti si Zhu Yuzi at nagsabi, oo, minsang sinabi ng Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion ng Pyro na si Qin Yu ay maaaring maging unang tao na maging isang martial saint at masira ang deadlock. Agad nitong ikinagulat si Zhu Yuji. Dapat malaman ng isang tao na ang isang martial saint ay hindi nagpakita ng maraming taon. Kung siya ay magiging isang martial saint sa mundong ito, kung gayon hindi magiging labis para sa kanya na pamunuan ang buong mundo ng martial arts. Mr. Zhu, kung ang kapangyarihan ng martial saint na ito ay naturok sa aking katawan, tiyak na maglalabas ito ng pinakamalaking epekto. Ano sa tingin mo? Tanong ni Qin Yu. Hinawakan ni Zhu Yuji ang kanyang baba at sinabing, kapag nagamit na ang kapangyarihan ng martial saint na ito, mawawala na ito. Anong mga benepisyo ang maidudulot nito kung ito ay itinurok sa iyong katawan? Nag-isip sandali si Qin Yu at nakangiting sinabi, Mr. Zhou, ang dahilan kung bakit labis mong pinahahalagahan ang kapangyarihan ng martial saint ay para protektahan din ang pamilya Zhou, tama ba? Tama iyan. Tumango si Zhu Yuji. Nagpatuloy si Qin Yu, gayunpaman, isang beses lang magagamit ang kapangyarihan ng martial saint. Sa madaling salita, isang beses lang kayong mapoprotektahan nito. Kung mayroon kayong mga kaaway sa dilim, pagkatapos gamitin ang kapangyarihan ng martial saint, makakaakit kayo ng sakuna. Pero kung ibibigay ninyo sa akin ang kapangyarihan ng martial saint, iba na. Ako, si Qin Yu, ay may utang na loob sa inyo.
Hanggat nabubuhay ako, mapoprotektahan ko ang pamilya Zhou magpakailanman. Nang marinig nila ito, nagkatinginan ang mga miyembro ng pamilya Zhou. Halata namang naantig sila. Kung ito ay tulad ng sinabi ni Zhu Yuzi, si Qin Yu ay magiging isang martial saint, kung gayon ang deal na ito ay hindi magiging kawalan. Paano ito? Bumalik ka muna at pag-usapan natin. Paano naman? Sabi ni Zhu Yuji. Tumango si Qin Yu at sinabing, syempre, walang problema. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Qin Yu. By the way, pwede mo bang ibigay sa akin si Hao Xin? Tanong ni Qin Yu. Ano ang gusto mo sa kanya? Sabi ni Zhu Yuji na may pagkalito. Ngumiti si Qin Yu at sinabi, kapaki-pakinabang siya sa akin. Hindi na nagtanong pa si Zhu Yuji. Tumango siya at sinabing, no problem. May ipapahatid ako sa kanya sa kwarto mo mamaya. Salamat. Tumango si Qin Yu. Pagkabalik ni Qin Yu, makalipas ang mga 10 minuto, may nagdala kay Hao Xin sa silid. Nang makita si Qin Yu, ang ekspresyon ni Hao Xin ay agad na naging sobrang pangit. Qin Yu? Ano ang gusto mong gawin? Medyo takot na sabi ni Hao Xin. Napangiti si Qin Yu at sinabing, huwag kang kabahan. Mas interesado lang ako sa iyong espiritual na apoy. Anong ibig mong sabihin? Biglang nakaramdam ng masamang premonition si Hao Xin. Sinabi ni Qin Yu, mayroon kang purple spiritual fire, tama ba? Napaatras si Hao Xin ng 2 hakbang at sinabing, paano kung gagawin ko, paano kung hindi? Gumisi si Qin Yu at sinabing, hindi pa ako nakakalunok ng purple na espiritual na apoy, ibigay mo ang iyong espiritual na apoy, at ililigtas ko ang iyong buhay. Paano naman? Sa iyong panaginip, napatulala kaagad si Hao Xin. Ang magandang espiritual na apoy na ito ay ang pundasyon ng aking pag-iral, kaya't huwag mong isipin na alisin ito. Gumisi si Qin Yu. Sa tingin mo ba may karapatan kang tumanggi? Napangiti si Hao Xin at sinabing, kung gayon, patayin mo ako. Kahit napatayin mo ako, hindi ko ibibigay sa iyo ang espiritual na apoy. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Qin Yu. Tumingin siya kay Hao Xin at malamig na sinabi, hindi ko talaga gusto ang iyong espiritual na apoy. Pinibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Si Hao Xin ay sobrang matigas ang ulo at may determinadong hitsura sa kanyang mukha. Ang lalaking may bigot, mayroon ka bang paraan para pahirapan ang mga tao? Tanong ni Qin Yu. Pinunasan ng lalaking may bigot ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, maraming paraan. Iniunat ng lalaking may bigot ang palad at nahulog sa harap ng 2 tao ang isang garapon na kalahati ng taas ng lalaki. Ang banga na ito ay tinatawag na Dark Prison Jar. Sinasabing pagkatapos na itapon sa madilim na banga ng bilangguan, ang katawan at espiritual na pakiramdam ay magdaranas ng isang malakas na suntok, sabi ng lalaking may bigot. Hanggang ngayon, walang nakakapaggugol ng 10 oras sa madilim na garapon ng bilangguan. Bahagyang tumango si Qin Yu at sinabing, magandang bagay. Sa makatuwid, pinitik ni Qin Yu ang kanyang daliri at nabali ang 4 na paa ni Hao Xin. Bago pa makaungol si Hao Xin, inihagis siya ni Qin Yu sa madilim na garapon ng bilangguan. Maaasahan ba ang bagay na ito? Matapos ilagay si Hao Xin, nagtanong si Qin Yu na may pagdududa. Tinapik-tapik ng lalaking may bigot ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, siguradong hihingi siya ng awa sa lalong madaling panahon. Tuldok-tuldok-tuldok, sa bulwagan ng bilya. Nagtipon ng mga miyembro ng pamilya Zhou. Ang lakas ng Purple Flame Sect ay hindi maarap. Si Qin Yu talaga ang pinakamagandang pagpipilian, sabi ni Zhou Yuji sa malalim na boses. Oo, kung ang kapangyarihan ng isang martial saint ay naturok sa katawan ni Elder Zhao, maaaring hindi makayanan ni Elder Zhao ang Purple Flame Sect. Kung matatalo tayo, tiyak na magdaranas tayo ng hindi makataong pagpapahirap. Sa puntong ito, sinabi ni Old Master Zhu sa mahinang boses, sino ang makakasiguro na maaasahan si Qin Yu? Paano kung mawala siya pagkatapos niyang makuha ang kapangyarihan ng martial saint? Hindi pwede yon. Pagkatapos ng lahat, ipinakilala siya ng Divine Alchemist Pavilion. Sabi ni Zhu Yuzi. Ang mga miyembro ng pamilyang Zhou ay medyo mas komportable tungkol sa Divine Alchemist Pavilion.
Yuzi, dapat mong tawagan ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion, mungkahi ni Zhou Yuji. Tumango si Zhou Yuzi. Inilabas niya ang kanyang kamay at tinawag ang Pavilion Master. Makalipas ang ilang minuto, naglakad pabalik si Zhou Yuzi. Ngumiti siya at sinabi ng Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion na si Qin Yu ay 100% mapagkakatiwalaan. Kung may mangyari man, handa siyang pasanin ang responsibilidad. Nagkatinginan ang iilan at tila nagkasundo. Dahan-dahang tumayo si Old Master Zhu. Inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan at sinabi sa malalim na boses, pagkatapos ay ipasok ang kapangyarihan ng Martial Saint sa katawan ni Qin Yu. Kabanata 789, Ninuno ng Pamilya Zhou. Kinabukasan. Nakahiga pa rin si Qin Yu sa kama habang nakapikit para magpahinga nang may kumatok sa pinto. Nang bumukas ang pinto, nakatayo si Zhou Yuzi sa pintuan. Tita Zhou. Mabilis siyang tinanggap ni Qin Yu. Bahagyang tumango si Zhou Yuzi. Nagdala siya ng almusal at umupo sa tapat ni Qin Yu. Mag-almusal ka muna, sabi ni Zhou Yuzi. Hindi tumayo si Qin Yu sa seremonya at agad na binuksan ang lunchbox. Narito ako ngayon para sabihin sa iyo ang isang magandang balita, nakangiting sabi ni Zhou Yuzi. Lumiwanag ang mga mata ni Qin Yu at mabilis niyang sinabi, Tita Zhou, mangyaring magsalita. Ngumiti si Zhou Yuzi at pagkatapos ng talakayan, nagpasya kaming ipasok ang kapangyarihan ng isang martial saint sa iyong katawan. Salamat, Auntie Zhou. Agad na natuwa si Qin Yu at nagmamadaling tumayo para pasalamatan siya. Gayunpaman, ngumiti si Zhou Yuzi at kung gusto mong pasalamatan ang isang tao, pasalamatan ang iyong Pavilion Master. Dahil handa siyang ipagtanggol ka kaya naniwala kami sa iyo. Nang marinig ito, lalo pang nagpapasalamat si Qin Yu sa Pavilion Master. Pumayag kami na ipasok ang kapangyarihan ng Martial Saint sa katawan mo. Gayunpaman, mayroon pa ring isang problema sa ngayon, sabi ni Zhou Yuzi. Tumango si Qin Yu at sige. Sinabi mo na may utang ka sa pamilya Zhou at garantiya na ang pamilya Zhou ay mabubuhay magpakailanman, tama ba? Sabi ni Zhou Yuzi. Tama iyan. Tumango si Qin Yu. Ngunit naisip mo na ba na ang kapangyarihan ng Martial Saint ay magagamit anumang oras upang harapin ang isang emergency, ngunit hindi mo magagawa? Sabi ni Zhou Yuzi sa malalim na boses. Malayo ka sa Pyro at magiging mahaba ang paglalakbay. Kung ang pamilya Zhou ay talagang nahaharap sa isang sakuna, huli na para sa iyo na kumilos kahit na gusto mo. Sabi ni Zhou Yuzi sa mahinang boses. At ang bansang Sheng ay isang lupain ng kaguluhan at maraming kapangyarihan. Walang makakagarantiya na ang susunod na Purple Flame Sect ay hindi lilito. Nang marinig ang mga salita ni Zhou Yuzi, agad na tumahimik si Qin Yu. Tama si Zhou Yuzi. Ang malayong tubig ay hindi nakapagligtas ng malapit na apoy. Kung may mangyari sa pamilya Zhou, imposibleng sumugod kaagad si Qin Yu. Matagal na hindi nagsalita si Qin Yu. Ilang sandali pa, bigla siyang lumingon kay Zhou Yuzi. Tita Zhou, haharapin ko ng maayos ang bagay na ito. Mangyaring makatiyak. Sabi ni Qin Yu na may seryosong mukha. Sinabi ni Zhou Yuzi na may pagdududa, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ito haharapin? Ngumiti si Qin Yu at sa ngayon, ilihim mo ito. Ngunit ipapangako ko sa iyo na gagarantyahan ko ang kaligtasan ng pamilya Zhou. Natahimik sandali si Zhou Yuzi. Sa huli, pinili niyang magtiwala kay Qin Yu. Tita Zhou, kailan magsisimula ang infusion ceremony ng kapangyarihan ng Martial Saint? Tanong ni Qin Yu. Sinabi ni Zhou Yuzi, pupunta ako at hahanapin kita mamayang 8:00 ng gabi. Okay. Pinigil ni Qin Yu ang pananabik sa kanyang puso at tumango. Pagkaalis ni Zhou Yuzi, hindi mapakali si Qin Yu sa buong araw. Bagamat ang kapangyarihan ng Martial Saint ay hindi siya naging tunay na Martial Saint, hanggat anuman ang may bahid ng pariralang Martial Saint, ito ay magiging isang mundo ng pagkakaiba mula sa Martial Marquis. Kahit na ang kapangyarihan ng isang Martial Saint ay maaaring magpakawala ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa katawan ni Blackie, lalo pa sa katawan ni Qin Yu. Lumipas ang oras at sa isang kisap mata, gabi na. Dumating si Zhou Yuzi sa harap ng silid ni Qin Yu bandang 7:00 ng gabi.
Nakapaghanda na si Chinyu. Nang makita niya si Zuyuzi, agad siyang tumayo. Sumama ka sa akin, nakangiting sabi ni Zuyuzi. Mabilis na tumango si Chinyu. Sumunod siya sa likod ni Zuyuzi at naglakad patungo sa isang lihim na silid sa manor ng pamilya Zhou. Ang Zhou family manor ay matatagpuan sa maraming ari-arian. Ang isa sa mga bahay na mukhang isang bunker ay lubhang hindi mahalata. Huminto silang dalawa sa tapat ng pinto. Tumangala si Zuyuzi sa pinto at sinabing, ito na. Huminga ng malalim si Chinyu at pinigilan ang pananabik sa kanyang puso. Pagkatapos, itinaas ni Zuyuzi ang kanyang palad at inilagay ito sa pintuan. Sa isang iglap, kumislap ang pinto na may nakakasilaw na liwanag. Hindi mabilang nakakaibang ron ang kumislap sa harap ni Chinyu. Boom! Sa malakas na tunog, dahan-daang bumukas ang pinto ng blockhouse. Sa sandaling bumukas ang pinto, isang alon ng panloob na chi ang sumugod. Si Zuyuzi ang unang pumasok. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, pasok. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu at mabilis siyang sinundan papasok. Tinag ng liwanag ang lumiwanag sa silid. Sa abot ng mata, medyo walang laman ang malaking blockhouse. At sa gitna nito, may isang malaking bilog na plato. Ang bilog na plato ay inukitan ng makapal na nakaimpake na anting-anting. Sa gitna nitong bilog na plato, may maliit na kalawang na kandado. Hindi pa nakita ni Chinyu ang kapangyarihan ng isang martial saint, kaya wala siyang alam tungkol sa pagbubuhos ng kapangyarihan ng isang martial saint. Tiningnan niya ang eksenang nasa harapan niya at hindi niya maiwasang sabihin na may pagtataka, ito ba ang kapangyarihan ng isang martial saint? Hindi pinansin ni Zuyuzi si Chinyu. Pumunta siya sa gitna ng bilog na plato at pinagdikit ang mga kamay. She murmured in a low voice, na parang nag-spell siya. Pagkatapos, kinagat ni Zuyuzi ang kanyang daliri at tumulo ng isang patak ng dugo sa gitna ng disk. Rumble! Ilang sandali pa, ang disk ay biglang nagsimulang umikot ng dahan-dahan sa isang malakas na dagandong. Ang mga sinag ng maliwanag na ilaw ay sumabog mula sa disk. Ang sumunod na malapit ay ang matinding pang-aapi. Solemn na ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi niya maiwasang mapa-address ng dalawang hakbang. Isang figure ng tao ang lumitaw sa itaas ng liwanag. Ang figure ng tao ay sobrang gwapo at matangkad. Tila mababa ang tingin niya sa mundo. Ang malalalim niyang mata ay nagbuga ng nakakasilaw na liwanag. Lumuhad si Zuyuzi sa lupa at sinabi sa mahinang boses, Ninuno, mangyaring ibigay ang kapangyarihan ng isang martial saint upang protektahan ang pamilya Zhou mula sa kalamidad na ito. Isang malamig na sulyap ang figurang iyon kay Zuyuzi. Tinakpin ng kanyang mga mata ang katawan ni Zuyuzi at bumantong hininga siya. Naabot na ba ng pamilya Zhou ang sitwasyong ito? Nanatiling tahimik si Zuyuzi habang nakaluhod sa lupa at pinagdikit ang kanyang mga palad. Halika, gagamitin ko ang aking huling lakas para protektahan ang pamilya Zhou, malamig na sabi ng ninuno. Nang marinig ito, nagmamadaling tumingin si Zuyuzi kay Chinyu. Hindi na nang-ahas si Chinyu na mag-aksaya pa ng oras. Agad siyang humakbang pasulong at tumayo sa harap ng ninuno. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at bahagyang yumoko. May magalang na ekspresyon sa mukha niya. Dahan-daang itinaas ng figure ang kanyang palad. Sa isang iglap, lumiwanag ang liwanag sa lahat ng direksyon. Ang mga alon ng malakas na panloob na chi ay sumugod patungo sa ulo ni Chinyu. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Chinyu ang isang bakas ng init na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang init na ito ay dumaloy mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Ang mga alon ng nakakatakot na kapangyarihan ay namumuo sa loob ng katawan ni Chinyu. Sa pagbubuhos ng kapangyarihan ng martial saint, nagsimula ring lumabo ang figure ng matandang ninuno. Ang dantian ni Chinyu ay napuno ng mga daloy ng kapangyarihan na hindi sa kanya. Ang kapangyarihang ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Isa itong kapangyarihan na hindi pa naramdaman ni Chinyu. Ang kanyang buong katawan ay tila sumailalim sa pagbabago sa sandaling ito. Maging ang kanyang pisikal na katawan ay naging mas hindi nasisira. Ang proseso ay tumagal ng buong 3 oras bago ito unti-unting natapos. Sa oras na ito, ang figure na iyon ay naging medyo malabo. Junior, tandaan,
hindi mo dapat hayaang mapahamak ang pamilya Zhou. Iniwan ng boses na iyon ang huling mensahe nito bago ito naanod sa hangin at tuluyang nawala. Kabanata 770, Ako ang iyong ama. Ang boses ay umalangaw-ngaw sa kuta sa loob ng mahabang panahon, at ang kapangyarihan ng martial saint na ito ay tuluyan ng pumasok sa katawan ni Qin Yu. Si Qin Yu ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw ng mahabang panahon. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata na para bang nararamdaman niya ang matinding kapangyarihan. Ito ba ang kapangyarihan ng isang martial saint, bulong ni Qin Yu sa mahinang boses. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, at ang kapangyarihan ay lumundag na parang karagatan. Ito ay isang kapangyarihan na hindi pa naramdaman ni Qin Yu. Napakalakas nito kaya hindi niya maalis ang sarili mula rito. Sa sandaling ito, hindi makapaghintay si Qin Yu na malaman ang mga limitasyon ng kapangyarihan ng martial saint na ito. Inabangan pa niya ang pagdating ng Purple Flame Sect. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Lumakad pasulong si Zhu Yuzi at nagtanong. Tumango si Qin Yu at sinabing, napakaganda. Mabuti naman. Nakahinga rin ng maluwag si Zhu Yuzi nang makita niya ang sitwasyon. Ang disk sa kanyang harapan ay nagsimulang mabasag, at sa isang kisap mata, ito ay naging mga guho. Itinuro ni Qin Yu ang mga guho sa kanyang harapan at may pag-aalinlangan na sinabi, Tita Zhou, ninuno ng pamilya Zhou ang binatang iyon ngayon. Bakit napakabata niya? Parang iba sa naisip ko. Ipinaliwanag ni Zhu Yuzi, maraming nangungunang eksperto ng pamilya ang mag-iiwan ng backup na plano sa kanilang pinakamataas na antas upang protektahan ang pamilya. Ang nakikita mo ay ang rurok ng ninuno. Biglang naintindihan ni Qin Yu. Malayo ang iniisip ng mga taong ito. Ang peak ay karaniwang kapag ang isa ay nasa kanyang kalakasan. Walang mag-iisip tungkol sa hinaharap. Pagkatapos maglakad palabas ng kuta, sinundan ni Qin Yu si Zhu Yuzi at pumunta sa bulwagan ng bilya ng pamilya Zhou. Sa bulwagan, ang mga tao ng pamilya Zhou ay naghihintay na kinakabahan. Nang makita nila si Qin Yu, mabilis silang tumayo. Tila may ilang pagbabantay sa kanilang mga mata. Maging ang kanilang ugali ay naging kakaiba. Qin Yu? Paano? Ano ang nararamdaman mo? Pansamantalang tanong ni Zhu Yuji. Bahagyang yumuko si Qin Yu at sinabi, Mr. Zhou, mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Matapos makita ang saloobin ni Qin Yu, nakahinga ng maluwag si Zhu Yuji. Labis siyang nag-aalala na pagkatapos makuha ni Qin Yu ang kapangyarihan ng isang martial saint, siya ay magiging pag-alit at tatangging tanggapin ang pangako. Kung gayon, ang usapin ng Purple Flame Sect ay nakasalalay sa iyo. Sabi ni Zhu Yuji. Tumango si Qin Yu at sinabing, huwag kang mag-alala. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Old Master Zhu sa malalim na boses, Qin Yu, kahit na nakuha mo na ang kapangyarihan ng martial saint, gusto ko pa ring malaman kung paano mo planong protektahan ang pamilya Zhou. Tungkol sa tanong na ito, gusto nating lahat na malaman. Tumango din si Zhu Yuji at sinabi. Umupo si Qin Yu sa sofa. Natahimik siya saglit at saka tumingin sa mga tao. May isang paraan lamang upang magawa ito ng isang beses at para sa lahat, sabi ni Qin Yu sa malalim na boses. Anong paraan? Ang iilan sa kanila ay sabay-sabay na tumingin kay Qin Yu. Isang bakas ng lamig ang sumilay sa mga mata ni Qin Yu. Malamig niyang sinabi, iyon ay upang paikop sa akin ang lahat ng puwersa sa kaharian ng Sheng. Pagkasabi niya nun, napabuntong hininga ang lahat. Ipasailalim ang lahat ng puwersa sa isang tao. Napakabaliw ng ideyang ito. Qin Yu? Ang mga pangunahing puwersa sa Sheng Kingdom ay nakatalaga sa loob ng maraming taon, ngunit hindi sila kailanman pinag-isa. Gusto mong isumite ng lahat sa iyo. Ito ay halos imposible, sabi ni Zhu Yuji. Ngumiti si Qin Yu at sinabing, simple. Kung hindi sila pumayag, patayin silang lahat. Sa anumang kaso, si Qin Yu ay kasalukuyang nangangailangan ng Golden Course. Kung papatayin niya silang lahat, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa Golden Course. Nagkatinginan ang mga tao sa hall. Mukhang medyo natakot sila sa mga salita ni Qin Yu. Tumayo si Qin Yu at sinabing, huwag kang mag-alala. Nangako ako sa pamilya Zhou na paprotektahan ko ang kaligtasan ng pamilya Zhou. Qin Yu?
Alam mo ba na ang ibang puwersa ay maaaring magkaroon din ng kapangyarihan ng isang martial saint? Paalala ni Zhu Yuzi sa kanya. Ngumiti si Qingyu at sinabi, hindi mahalaga. Kung gayon alam mo ba kung gaano karaming martial marquises ang mayroon sa iba't ibang puwersa ng kaharian ng Sheng? Sa kabuuan, mayroong hindi bababa sa 100 martial marquises. Sabi ni Zhu Yuji na may seryosong ekspresyon. Isa laban sa 100. Qingyu, sa tingin mo ba ay magagawa mo ito? Walang pakialam na sinabi ni Qingyu, sa aking paningin, ang martial marquises ay mga langgam lamang na hindi dapat banggitin. Ito ang kumpiyansa matapos makuha ang kapangyarihan ng isang martial saint. Hanggat walang martial saint sa mundong ito, hindi natatakot si Qingyu sa sinuman. Nang makita ng mga tao ang kumpiyansa na ekspresyon ni Qingyu, hindi nila alam kung ano ang sasabihin saglit. Hintayin natin na dumating ang Purple Flame Sect. Nakangiting sabi ni Qingyu. Pagkatapos sabihin ito, bumalik si Qingyu sa kanyang sariling tirahan. Pagbalik niya, lumapit ang lalaking may bigot at gulat na sabi, paano na? Nakuha mo ba? Tumango si Qingyu at sinabing, oo, nakuha ko. Ang lalaking may bigot ay agad na nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Patuloy niyang hinahawakan ang katawan ni Qingyu habang bumubulong, mukhang walang pagbabago. Inilibot ni Qingyu ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ko pa na-activate ang kapangyarihan ng martial saint. Ang kapangyarihang ito ay maaari lamang tumagal ng higit sa 1 buwan. Paano ko natitiis na sayangin ito? Sa susunod na 2 araw. Naka-cross-legged si Qingyu sa kanyang silid. Hindi siya umalis sa main door o sa pangalawang pinto. Tahimik niyang hinintay ang pagdating ng Purple Flame Sect. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa madaling araw ng araw na ito, ang mga miyembro ng pamilya Zhou ay sabay-sabay na nakatayo sa plaza. May bakas ng solemnidad sa kanilang mga mukha. Nakatitig sila sa entrance na may bakas ng kaba sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, maririnig ang tunog ng mga makina mula sa pasukan. Hindi nagtagal, diretsyong pumasok ang ilang sasakyan. Sa sandaling huminto ang mga sasakyan, mahigit 10 martial marquises ang bumaba mula sa mga sasakyan. Ang pinuno ay isang lalaking nakasuot ng itim. Ang lalaking ito ay matangkad at may marangal na anyo. Ang mahinang aura ng isang martial marquis mula sa kanyang katawan ay mas nakakatakot. Tibay siya talaga ang nangunguna sa team. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhu Yuji at ng iba nang makita nila ang lalaking ito. Pinangunahan ni Bai siya ang grupo at naglakad patungo kay Zhu Yuji at sa iba pa. Tumingin siya kay Zhu Yuji at walang pakialam na sinabi, sino sa pamilya Zhou ang namamahala? Ako. Hinanda ni Zhu Yuji ang sarili at naglakad palabas. Malamig na tiningnan ni Bai siya si Zhu Yuji at sinabi sa malamig na boses, binigyan ka na ng Purple Flame Sect ng 3 araw. Ngayong lumipas na ang 3 araw, kumusta na ang usapan? Huminga ng malalim si Zhu Yuji at sinabing, Mr. Bai, ang pamilya Zhou ay palaging iginagalang ang Purple Flame Sect. Kailangan ba nating mag-away ngayon? Pinaikit ni Bai siya ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, mula sa ibig mong sabihin, hindi mo balak tanggapin ang mabait na alok ng Purple Flame Sect. Nang makita ito ni Zhu Yuji, hindi niya napigil ang sabihin ng malamig, Bai siya, ang pamilya Zhou ay hindi natatakot sa iyo. Agad na tumawa ng malakas si Bai siya nang marinig niya ito. Ang nakakatakot na halakhak na iyon ay umalangaw-ngaw sa pamilya Zhou sa mahabang panahon. Ang matinding pagkabalisa ay pumuno sa puso ng lahat sa pamilya Zhou. Hindi mo alam ang lugar mo. Biglang natapos ang tawa ni Bai siya. Bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at hinampas si Zhu Yuji. Sa sandaling ito, isang gintong palad ang biglang nagunat at hinawakan ang palso ni Bai siya. Ang kamay na ito ay parang bakal na pang-ipit, mahigpit na humawak sa palso ni Bai siya, dahilan para hindi siya makagalaw. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Bai siya, at malamig niyang sinabi, sino ka? Ako ang iyong ama. Walang salita, itinaas ni Qingyu ang kanyang gintong palad at sinampal si Bai siya.